Napuntahan mo na ba ang Pagsanghan Falls? Kung hindi pa, panoodin mo ang video na ito. Ang Pagsanghan Falls o Cavinti Falls ay isa sa mga pinakakilalang waterfalls sa buong Pilipinas na may taas na tinatayang 300 feet at matatagpuan sa probinsya ng Laguna. Ito ay dinarayo ng mga lokal at dayuhang turista. Dalawang paraan para marating ito. Una, ang pagsakay sa bangka na tinatawag nila ditong Shooting the Rapids. Kalawa, ang trekking mula naman sa Cavinti. Pinili natin ang pagsakay sa bangka. Pero bago yan, alamin muna natin paano makapunta rito. Ipinlamang ang Our Lady of Guadalupe Parish Church sa Pagsanghan, Laguna at maganap ng mga resort at hotel na nag-aalok ng Pagsanghan Boat Ride Tour. By commute, sumakay ng bus going to Santa Cruz, Laguna at mula dito ay sumakay ng jeep o tricycle papunta sa bayan ng Pagsanghan. Ayan, so ngayon nandito tayo sa Pagsanghan sa Laguna. So pupuntahan natin yung Pagsanghan Falls or kilala din sa tawag na Cavinti Falls. So sasakay tayo ng boat. Nag-aantay lang tayo na makakasabay kung merong gustong sumabay sa atin. Pero yung bangka good for 2 to 3 person. After natin mag-register, may nakasabay tayong dalawa dito. Mag-i-start na yung boat ride papunta sa Pagsanghan Falls. So nasa baba lang pala yun. Nag-aantay kapag okay na kayo, mag-start na agad yung boat. So merong pababa dyan, basement. Doon dadaan yung mga turista. At doon na rin mag-i-start yung tour natin. Tay, ayaw mo talaga? Oo, sige. Ingat kayo. Sige pa. Yan, so pupunta na kami sa bangka. Kasama ko si... Ano pong name niyo po? Yan po. Yan. Sila po yung makakasabay ko sa boat ride papunta sa Pagsanghan. Ayun, yun na yung bangka. So, yan yung papunta sa bangka na sasakyan natin. So required yung safety helmet at yung life vest. Ang standard boat ride fee kada tao ay nagkakahalaga ng 1,250 at 100 pesos na babayaran naman sa registered landing areas para sa mga bangka. Dito tayo kumuha ng tour sa Cubo de Pagsanghan, nakatabi lamang ng simbahan. Kadalasang makikita ang mga resort at restaurant na nag-aalok ng mga tour sa kahabaan ng Pagsanghan, Cavinti Road. Umaabot ng 1 hanggang 2 oras ang boat ride, depende pa sa lagay at kondisyon ng tubig. Dito babagtasin ninyo ang Bumbungan River o kilala din sa tawag na Pagsanghan River. Dito talaga namang namangha tayo, hindi lamang sa ganda ng mga nakikitang tanawin, kundi pati na din na magagaling na boatmen at guides dito. Sumasagwan, tinutulak, binubuhat at hinaharap ang lumaragas ang tubig, marating lamang ang Pagsanghan Falls. Makikita ninyo dito ang mayayabong na kagubatan, nagtataas ang mga rock formations, naglalaki ang mga bato at marami pang iba. Dito. Wow! So dito maraming mga cottages, pwede kayong mag-picnic dito. Siyempre mababa yung tubig, so kahit mga bata, yan, pwede dito. So yung mga tour guide natin, malalakas talaga yung mga katawan na ito kasi tinutulak yung bangka eh. May sakay pa. So nakakamangha din. Lalo na't kasalubong pa yung lakas ng alon. So kakaiba. Partida, nakapaa pa yan. Dadaan lang pala doon, no, kuya? Kung anong dinaanan natin, ganun din pabalik. Opo. Okay. Ganun din tayo babalik. Oo. May mga one way. Sige. 1
Unang naging stopover natin dito, itong may maliliit na cottages kung saan mayroon nagbebenta ng mga inumin at pagkain. Katabi nito ang Talahive Falls. Habang mas lumalapit naman sa pinaka main falls ng Pagsanghan ay mas nagiging challenging ang mga dinadaanan. Mas malakas ang tubig, mas dumarami naglalaki ang mga bato at lumiliit ang espasyo na dinadaanan ng bangka. Kaya kung mapapaisip kayo kung bakit ganoon ang presyo ng tour dahil hindi madaling marating ang Pagsanghan Falls. Pawis at malakas na pangangatawan mula sa mga magigiting na boatmen ang kailangan dito. So, kung nakikita nyo, hindi talaga biro yung ginagawa ng mga bangkero. At bago sila syempre naging tour guide din natin, mahabang experience o karanasan na rin yung pinagdaanan nila. So, gaya ni Kuya, mula pa pagkabata sinasama na siya dito. So, alam niya na yung ruta. Alam niya na yung diskarte. Medyo malapit na tayo. Medyo malamig dito kasi hindi masyadong tinatama ng araw yung parte na to. Sa taas ba naman ito mga wall, purong bato yan na nababalot ng mga iba't ibang punong kahoy at halaman. So yung Laguna, mayaman ang Laguna sa mga iba't ibang tourist destinations, lalo na yung mga waterfalls, ganyan. So halos iba't ibang munisipalidad ng Laguna, meron silang pinagmamalaking tourist destination. So dito sa Pagsanghan, ito na yata yung pinakakilalang tourist destination dito, yung Pagsanghan Falls. So kung mapapadpad kayo sa Laguna, isama nyo to sa itinerary ninyo. Yan. So tanaw na yung Pagsanghan Falls sa bandang unahan, bandang kanan. Bago natin ito marating, ang daming pagod at hirap yung ginawa ng mga bangkero natin. So nakakamangha talaga. So ito, I think ito yung kapag trekking yung pinili ninyo, meron ditong hagdan na gawa sa bakal. So dito sila dadaan. Morning po. Yun. So babala. Yan, may mga babala. So mula dito, sementado na mga bato, boulder, punta sa Pagsanghan Falls. Ayun. At ayun na nga, narating na natin ang kamanghamanghang Pagsanghan Falls. Dito, pwede kayong mag-swimming sa malamig nitong tubig habang pinagmamasdan naman ang kagandahan ng paligid. Mayroon ding balsa na ginagamit para marating ang Devil's Cave, ang kuweba sa likod ng bagsak ng tubig mula sa talon. Siguraduhin lamang na palagi ang suot ang life vest upang matiyak ang inyong kaligtasan.
Isa ito sa pinaka-exciting na adventures na may experience ninyo sa Laguna. Tamang-tama ito ngayong summer, kaya ituloy na ang plano. Thank you for watching. Follow us for more.